Magandang umaga po. Hinihintay pa rin ng Pasay Police ang pagharap sa kanilang dalawang makinista ng naaksidenteng tren ng MRT kahapon. Ang bagon hindi pa naiaalis sa kalsada hanggang ngayon. Ang bagon na ito po ang nakalaan para sa mga babae, buntis, mga senior citizen, bata at may kapansanan. May news to go si Lay Alves. Lay! Hawi Kara, gaya ng inyong nakikita sa aking likuran ay hindi pa rin naaalis itong bagon ng MRT na sumadsad at lumabas dito sa barrier ng EDSA Top Station kahapon. Ayon sa pamunuan ng MRT, hindi naman ito nakakaabala sa kanilang operasyon o di naman kaya ay sa daloy ng trapiko sa EDSA. Inaasahang bahagyang maapektuhan ng congestion ng mga pasahero dahil itong isang tren ito ay 900 na pasahero ang pwedeng isakay kada isang oras. Pag-uusapan daw ngayong umaga sa meeting sa DOTC kung anong mga hakbang ang gagawin matapos ang aksidente kahapon at kung may maaaring i-deploy na standby train ang MRT kapalit nitong nasirang bagon. I-review din daw ang safety procedures para maiwasan ang nangyari kahapon at pag-uusapan din kung anong tulong ang maaaring ibigay sa mga nasaktang pasahero. 15 years old na ang mga tren ng MRT. Ito pa rin yung mga tren na ginagamit simula nang mag-umpisa ang MRT operations noong 1999. Dahil di raw nagdagdag noon pa ng mga bagong tren, nakadagdag daw sa wear and tear ng mga tren dahil ang overcapacity nakaapekto nga dun sa wear and tear ng mga tren. Dahil nga sira na ang mga gulong, di na raw may aandar sa riles itong nasirang tren kaya't kakailanganin daw ng crane para maialis ito. Kasama natin ngayon si Attorney Hernando Cabrera, spokesperson ng MRT. Good morning, sir. Good morning. Good morning sa ating mga viewers. Sir, linawin lang po natin. Full operations ng MRT, hindi na po apektado yung turnaround time dito sa EDSA Top Station? Tama yun. Beginning kaninang madaling araw, na-clear na natin yung isang platform. So tuloy-tuloy na yung normal na daloy ng ating turnaround ng ating mga trains. So both platform natin gumagana na. Pero sir, affected ba yung congestion ng mga pasahero sa mga istasyon? Kasi understand yung isang pong ito, 900 yung pwede niyang isakay kada isang oras. Yes. Sa 20 na trains na ginagamit natin araw-araw, tanggalan mo ng isa yon, ang katumbas nun is 900 na pasahero per hour per direction. So dadagdag yun doon sa nakapila natin araw-araw, lalong-lalo na during the peak hour. Ang pinag-uusapan natin dito yung peak hour, yung between mga 7 to 9 in the morning, tapos yung sa hapon naman is yung 5 to 7. So yun doon natin mararamdaman yung effect ng isang bagon, isang tren doon sa ating operation. Kasi 900 passengers ang equivalent nito. So what do we plan to do about this, sir? Kasi as it is now, talagang kulang na po yung mga tren po ng MRT. Well, yung apektado na parte ng tren is yung unang bagon lang. Pero yung pangalawa at yung pangatlo gumagana. So lalagyan natin ng kasamang harap ito para maibalik sa operation yung tren. But we have to check with our technical people kung paano natin may babalik sa operation yung pangalawa, pangatlo at saka yung i-utilize natin na pangharap na bagon. Kailan po aalisin itong bagon na ito, sir? Well, isa yan sa mga pag-uusapan natin, but itong pag-aalis ng bagon na ito, napakalaking logistics yan. Kailangan natin ng malaking crane, kailangan natin ng malaking truck para isakay ito. Kasi itong tren na ito, nasira na yung gulong niya, hindi na siya pwedeng ibalik sa riles, hindi na siya pwedeng patakbuhin sa riles. Sir, i-turn over ko lang po kayo sa studio. May tanong po si Kara at Hawi. Magandang umaga po, Attorney Cabrera. Si Kara po ito. Attorney Cabrera, are you still Hello, Kara? there? Yes, Attorney Cabrera, marami po ngayon. Kara, nawalan ng signal. Okay, Attorney Cabrera, can you hear me? Attorney? Okay, Lay, can you hear me? Hindi ko narinig. Yes. Alright, okay. Alright, Attorney Cabrera, marami po ngayong mga pasahero ng MRT ang nangangamba kung gaano kaligtas yung mga bagon na kanilang sasakyan. Baka naman today or the next day ay mangyari ulit itong aksidente na ito. Ano ang assurance na maibibigay ninyo sa mga sumasakay sa MRT na hindi na ito ulit Kara, mangyayari? Well, Kara,
sa amin naman, sa DOTC, sa MRT3, hindi naman kami papayag na ituloy-tuloy yung operation natin kung alam natin na hindi safe yung ating mga trends. Ako mismo, kahapon, right after the incident, sumakay ako ng trend coming from Ortigas, papunta rito. So I can vouch personally na safe yung ating mga trends natin. At sabi ko, ulitin ko we will not allow yung continued operation natin kung hindi safe gamitin yung ating mga trend. Pero attorney, natukoy niyo na po ba kung ano ang naging sanhi nito? Ito ba'y dahil luma na yung bagon or dahil merong talagang defect yung bagon or yung mismong ano po sir? Meron na po ba kayong natukoy na dahilan kung bakit po nangyari ito? Kara, isasagawa pa lang natin yung masusing investigasyon, yung mga katanungan mo at iba pang mga katanungan na napakarami. Gagawin natin yan para malaman natin kung talaga ano ang nangyari ano ang naging sanhi ng insidente. Attorney, si Howie Severino to, no? Sinasabi kasi ni Transport Secretary... Howie, good morning. Yes, good morning. Sinasabi kasi ni Transport Secretary Abaya na malamang may human error na naganap. Sa tingin nyo, ano yung mga posibleng human errors ang nangyari o naging sanhi nitong disgrasyang ito? Tama yun, Howie. Dalawa kasi yung primary na gusto nating maliwanagan. Nagkaroon ba ng human error or nagkaroon ng mechanical failure? Doon sa human error, ang tanong natin doon, naisagawa ba ng ating mga staff yung proper coupling procedure? Na-check ba nila na gumana yung lock? So yun yung tanong natin dyan. Pangalawa naman, nung sila ay tumatakbo na ba, nagawa nila yung mga safety procedure? Sinundan ba nila yung mga procedure for the safe process? Tama ba yung speed na ginagawa nila? So yun, titignan natin yung aspect na yon tungkol doon sa performance nila. Yeah, Attorney, ano ba yung latest information doon sa nangyari? No? Na kumalas yung tinutulak na train doon sa train na nagtutulak sa kanya, di ba? Howie, wala pa tayong definite yan. Malalaman natin yung definite na sagot yan kapag naisagawa na natin yung masusing investigasyon. Attorney Cabrera, ito pong bagon na kumalas po, yung na-aksidente po na bagon, ito po yung, if I'm not mistaken, bagon na number 22. May ilan kaming mga nakukuhang mga kuro-kuro na sinasabing ito daw ay hindi ito yung unang beses na na-aksidente itong bagon na ito. Well, Kara, isa yan sa mga information na i-consider natin. Definitely, li-reviewin natin yung mga naging performance ng itong tren na ito. Lahat naman ng tren natin, meron silang kanya-kanyang record. At titignan natin lahat yung mga naging record nito. Okay. Maiba po tayo, attorney, yung tungkol po doon sa mga biktima. Sa 39 na nasugatan po, ano po yung breakdown o composition nila? Karamihan po ba sa kanila ay mga babae, bata, or elderly? Kasi ang alam po namin, itong unang coach po na naaksidente, ito po yung coach na naka-reserve para sa mga babae. Kara, doon sa kagabi, yung mga nakausap ko, merong 4 na bata. Tapos, meron tayong several na senior citizens. And then, may isang buntis na isa yon sa mga pinakonfine natin sa hospital kagabi. Hindi muna natin pinauwi para maobserbahan siya. At yung range po ng kanilang Pero injuries... karamihan, tama yan. Oo. Yung range po ng mga karamihan injuries is nila... babae. Opo. Kara, yes, yung mga injuries nila, out of doon sa nadisgrasya, lahat umuwi na kagabi as of 11 p.m. 3 lang yung naiwan. Yung isa doon yung buntis. Yung isa naman yung masakit ang ulo, so pinaiwan muna natin para maobserbahan. And then yung isa naman yung masakit yung balakang, pinaiwan din natin sa confinement para ma-check yung condition niya. At ang kanilang hospital expenses Tapos, ay sinagot po lahat ng pamunuan ng MRT, sir? Tama yan. Lahat ng kanilang medical expenses, sinagot ng DOTC. Kami na rin ang nag-guarantee sa mga hospitals. Si Mayor, nagbigay din ng cash kahapon, pambili ng mga immediate na gamot na kagabi. Yeah. Attorney, ano ba yung braking system ng MRT? Kapag mawala ng kuryente, hindi na pwedeng hindi na gumagana yung preno?
Wala bang emergency braking system Baliktad, ng MRT? Howie. Kapag hindi gumagana ang system ng tren or nasisira ito, automatic papalo ang emergency brake. Ganon yung nangyayari dyan. So every time na masisira ang tren, automatic kakapit yung brake niya. Yun yung safety protocol niya. Kaya lang, itong case nito, hindi mo siya maitutulak kapag naka-engage yung kanyang emergency brake. Right. So kahapon ang nangyari, para maitulak siya, dinisengage nila yung kanyang emergency brake. At naging freewheeling yung ating tren. Kasi kumalas so nung kumalas siya doon sa kanyang coupling, nauna na siya doon sa tren na nagtutulak sa kanya. Pero nung kumalas siya, hindi na pwedeng pumreno at that point. May driver pa naman yung unang train, di ba? Kasi nung dinisengage natin yung kanyang emergency brake, na-disengage na lahat ng kanyang braking system. Ang talagang dapat na magkocontrol na sa kanya, yung nagtutulak sa kanya kung saan siya nakakabit. At usually po ba, sir, kapag alam na po na may problema na dun sa sistema nung tren na yon, hindi po ba dapat pinabababa na yung mga pasahero kung alam na defective na yung tren? Ano po ba yung protocol Tama yun, pagdating sa Kara, ganyan? no? Ang number one na procedure kapag may problema ang tren, is dalhin yung tren sa pinakamalapit na stasyon para doon ibaba yung mga pasahero. Right. Ang naging problema kahapon is that tumirik na talaga yung tren, hindi na siya makagalaw. And the only way na makakagalaw siya is itutulak siya ng isang tren. Okay, at hindi na nabigyan ng pagkakataon yung mga tao na pababain kahit na nagbukas yung... Tama yun, kasi nasa pagitan siya ng dalawang istasyon. Aha. Napakadelikado para magpababa tayo ng mga tao sa riles. Right. Okay, maraming salamat po sa inyo, Attorney Cabrera, at maraming salamat din, Lay Alves.